Yon, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, marami na po napaparaning sa nilabas na statement ni VP Sara Duterte na posibilidad daw po na tumakbo yung tatlong Duterte ngayong darating na midterm election. So dahil sa announcement na yon, yun nga, nagkakagulo ngayon po ang mga anti-Duterte, ang administrasyon, at ang mga dilawan na talagang sabihin natin ngayong ang pinaka biggest threat nila ngayon is yung mga Duterte sa kanilang mga political agenda o mga plano nila. So, bago natin panoorin tong balitang to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makapindot ng subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano napraning itong mga anti-Duterte sa announcement ni VP Sara. Balita sa politika, mukhang balak daw talagang banggain ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa Senado. Mungkahi tuloy ng isang dating senador, dapat magsama-sama na muna ang administrasyon at oposisyon para matalo sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Lahat sila raring na tumakbo eh. Hindi inasahan ng marami ang announcement ni Vice President Sara Duterte kahapon na sabay-sabay tatakbong senador sa 2025 elections ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo at si Davao City Mayor Baste Duterte. Siyempre ang announcement na yan, ilang araw matapos kumala sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara na senyales ng mas lumalalim na lamat sa dating unity ng dalawa. Tingin ng political analyst na si Edmond Tayaw, matagal nang planado ng mga Duterte na banggain si Marcos. Even if you say na ngayon lang siya dumistansya, ngayon lang siya nagsabi na ayaw na niya, it gives me the thinking now na meron talagang plano na kumbaga. So pananaw niya lang naman yun na sinasabi niya na talagang planado ng mga Duterte yung pagkalaban daw. So pinaplano daw, matagal na raw pinaplano ng mga Duterte na labanan itong si Marcos. Pero sa tingin ko naman, syempre, opinion niya yun. Ako naman, ang opinion ko dyan, hindi talaga, or wala talaga sa plano ng mga Duterte na labanan itong si Marcos. Nangyari lang talaga yung ganyan. Kasi nga, di ba, pinagkaisahan nila itong si VP Sara nung ito nasa gabinete pa ni Marcos. Andyan yung hindi pinagtanggol nga ni Marcos itong si VP Sara tungkol dun sa confidential funds. So hindi nagsalita si Marcos doon kung ano ba yung magiging kumbaga ano ba yung, kasi naman pinsan niya yung House Speaker, kung tutuusin kaya naman niyang diktahan or pwede naman niyang kausapin na lubayan na yung confidential funds ni VP Sara. Pero yun nga, hindi yun nangyari. So pinabayaan ni Bongbong Marcos itong si VP Sara to the point nga 'di ba na nagbanta pa yung Kongreso na ipapa-impeach daw itong si VP Sara. So hindi yun nagustuhan ni Pangulong Duterte. Siyempre, normal yun at siya yung tatay eh. At nakita niya naman na na talagang inaapi na si VP Sara. So, hindi niya nakita yung pagtulong or yung, alam niyo, yung pagsuporta man lang ni Marcos dun sa panahon na pinaplanong i-impeach yung Vice President. Tapos, andyan pa yung Maharlika Investment Fund na sinasabi na walang pera ang gobyerno pero minadali yung investment fund na yan. So, bilyon ang ilalabas na pera pero ang laging sigaw ng gobyerno is wala ngang pera. So, pero sa panahon ni Marcos, kaya nila maglabas ng bilyong-bilyong pera. Andiyan pa yung People's Initiative na halatang dinaya naman talaga dahil nagpapirma sila ng hindi pinaliliwanag. So, pinapirma yung mga benepisyaryo ng 4Ps na hindi pinaliliwanag kung para saan yung pipirma. Basta sinabi, ayuda lang. Siyempre, ang Pilipino, basta sinabing ayuda, pirma ng pirma yan. So, yung iba bumawi nung nalaman nilang pagpapalit pala ng konstitusyon, yung pinapipirman sa kanila. So, doon pala nakita nyo na yung itong gobyernong ito, itong administrasyon natin ngayon,
ang pinaplano is pansarili, hindi para sa mga mamamayang Pilipino. Kaya diyan nagalit si Pangulong Duterte. Kaya nga andyan yung binabatikos niya si Marcos pero ayaw niyang paalisin sa pwesto. Ang sa kanya lang is makita lang ni Marcos kung ano yung mga maling desisyon niya sa mga pulisiyang plano niyang ipatupad sa paghawak niya bilang presidente. So siyempre minasama 'yon ng mga ng mga amuyong ni Marcos, yung mga loyalista, yung mga supporter, minasama 'yon kasi siyempre para sa kanila parang dinidiktahan, parang pinalalabas doon na mas magaling pa si Duterte, which is totoo naman. Mas magaling naman talaga si Pangulong Duterte sa pag-manage ng gobyerno nung panahon niya kaysa sa panahon natin ngayon. So, yun yung mga ibinabato kay Pangulong Duterte na kesyo yung nga daw na sinisiraan na lang daw si Marcos, kung ano yung mga, siyempre, magbitaw ng salita si Pangulong Duterte na meron nga tayong bangag na presidente, pero yun talaga yung mas pinaka naging trigger siguro dahil nga medyo out of line na raw yung mga binatikos ni Pangulong Duterte. Pero ang tanong naman doon, kung out of line na yun, bakit hindi nila kasuhan si Pangulong Duterte? Diba? So, nasa kanila naman lahat ng resources. So, bakit hindi nila nagawang pailan ng cyber libel or libel? O anong pwede ikaso? Diba? Siguro dahil nandun si BP Sara sa gabinete ni Marcos, kaya hindi nila magalaw-galaw. Kaya ang bumabanat dito, yung mga supporter, yung mga amuyong ni Marcos. So, nung nag-resign na si BP Sara, naaning tong mga napraning tong mga anti-Duterte, yung mga administrasyon supporter, dahil nga, kumbaga, ito na yung hudyat na pwede nang bumanat si BP Sara. So, doon pa lang napraning na sila na bakit nag-resign. Although, marami nagsumisigaw ng BP resign, pero hindi hindi siya nag-resign si BP Sara as Vice President. Ang ginawa niya, nilayasan niya yung administrasyon ni Marcos, so umalis siya sa gabinete. So doon napraning yung iba, mas lalong napraning dahil nga hindi na nila makokontrol si BP Sara na magsalita. Kaya nga ang daming nagsasabi na si BP Sara na yung magiging mukha daw ng bagong oposisyon. Since si Pangulong Duterte, nung una sinasabi nga nila na eto na yung totoong oposisyon kasi si Pangulong Duterte lang yung pumapalag sa mga maling pulisiya ng administrasyon na to. So, since si BP Sara kumalas bigla sa gabinete, biglang binigay sa kanya yung posibleng maging muka or magiging bagong oposisyon. So, napraning na yung mga anti-Duterte at ang Marcos loyalist, supporter. So, mas lalong napraning pa nung nag-announce si BP Sara na tatakbo yung tatlong Duterte. So lalo silang nawindang kasi hindi nila ini-expect na ganun yung magiging diskarte ng mga Duterte. Siyempre, ang iniisip nila, walang tatakbong Duterte sa Senado. So since si Mayor Baste nasa mayor, si Congressman Pulong, so nasa Kamara, si Vice President, alam nila sa 2028 patatakbo yun as President. So, nawindang sila nung biglang in-announce ni BP Sara na may posibilidad nga tumakbo sa Senado yung tatlong Duterte. So, hindi nila in-expect yun, nagulat sila. Kaya ngayon, kung ano yung mga iniisip nila, ano yung mga, kumbaga, pinipilit nilang intindihin yung sitwasyon kung ano yung igagalaw ng mga Duterte. Kaya nga dito, may suggestion, yung isang senador daw, yung talagang number 1 kritikong senador ni Pangulong Duterte, na magsanib puwersa raw yung oposisyon na Liberal Party at ang administrasyon. So, sinasabi pa nga ng political analyst na to na matagal na raw pinlano ng mga Duterte itong pagtakbo sa Senado or yung pagbangga kay Marcos, pero sa tingin ko hindi. Nagkataon lang na talagang kumbaga kailangan na dahil nga nakikita nila na walang mangyayari sa gobyerno ito dahil nga yung kanilang ginagawa is pansariling political ambition lang.
'Di ba? Hindi yung ano, hindi talaga yung para tumulong sa mga kababayan nating mahirap, hindi. Kumbaga sinasamantala nila yung sitwasyon para makakuha sila ng suporta or ng sabihin natin ano, masabi lang meron silang accomplishment. Kahit na makasagasa sila ng ibang sektor, ang importante meron silang mapagbigyan. So kaya aning na o praning na itong mga anti-Duterte. Tutulan yung mga gagawin ng administrasyon. Sinigundahan naman si Tayaw ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Trillanes. Ngayon pa lang, itinuturing na ng kampo ng mga Duterte na sila ang bagong oposisyon. Kaya kung makapasok raw ang tatlo sa Senado, posibleng harangin nila ang legislative agenda ng Pangulo sa nalalabing. Tingnan mo mag-isip si Trillanes, no? Talagang makikita nyo na talagang nawiwindang na siya sa ano, kumbaga parang nagtatanim na kagad siya ng ano ng mga pwedeng gawin ng mga Duterte. So, haharangin daw yung mga legislative agenda ni Marcos. Kahit na hindi naman kaagad yun ang mangyayari. Siyempre, dadaan pa yung tsaka hindi pa nga sigurado kung talagang tatakbo. Kumbaga, ang announcement na yan parang ini-inform lang o siguro parang yung ginagawa ni Trillanes, di ba? So, ini-inform niya na tatakbo siyang mayor ng Caloocan. So, ganun pa rin. So, hanggat wala pa naman yung pagpapile ng certificate of candidacy, so hindi mo pa alam kung tutuloy itong maging mayor ng Caloocan o pwedeng bumalik itong tumakbo sa pagiging senador. So ganun din yung ginagawa ng mga Duterte. Wala pa namang ano yan, hindi pa yan 100% na tatakbo bilang senador. Kasi nga, wala pa naman nagpapile, hindi pa naman pwede mag-file. Kumbaga yun ay ano pa lang, kwentuang barbero pa lang yan. Sa tingin ko nga parang binabasa pa nga ng mga Duterte kung ano yung magiging reaksyon ng taong bayan, kung ano yung magiging reaksyon ng mga kalaban nila sa politika. So, alam niyo yung nagmamatsyag lang itong mga Duterte kung ano yung magiging galawan nila or kung ano yung magiging pwede nilang pang mind game dito sa mga kritiko nila. 3 taon niya sa pwesto. Banta rin daw sa national security ang pagiging pro-China ng mga Duterte na posibleng maging lamat din kung talagang tatakbo sila sa Senado. Maliwanag naman sa mga statements ni Duterte at even ni VP Sara na pro-China sila. Wala si So yun naman lagi nilang statement pro-China raw si Duterte, kumbaga tuta raw ng China. Ano yung mga utak aktivista, mga utak komunista. Kasi 'di ba? Ang ano ba yung pinaka naging diskarte ni Pangulong Duterte nung nakipagkaibigan siya sa China? Hindi naman porket nakipagkaibigan lahat na lang ng maling gawain ng China sinusuportahan ni Pangulong Duterte. Ang sa kanya lang naman diyan pagdating sa issue ng West Philippine Sea is maiwasan yung giyera. Na ngayon ay nalalapit na mangyari dahil sa sa Amerika, yung pakikinig. So, masasabi natin si Pangulong Duterte anti-America pero hindi siya pro-China. 'Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, lagi ko sinasabi 'yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron bang tayong barko or nagkaroon ba ng insidente na winater cannon ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea? Diba? Sinabi ng mga mangingisda natin na taga Sambales nung panahon ni Pangulong Duterte, kasi nung panahon ni Pinoy, hindi sila nakakalakot dahil hinaharang nga sila ng China. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nakabalik sila sa West Philippine Sea at nakakapangisda. At ngayong panahon ni Marcos, hindi na naman sila nakakapalakot dahil hinaharang na uli sila ng China dahil nga nagiging yung lagi nilang statement na hindi daw sila pro-China. So, pro-America dahil nakikinig sila sa sa Amerika kung ano yung igagalaw nila sa West Philippine Sea. Pero tingnan nyo ang ginawa ng Amerika. Nung pagkatapos ng insidente na, 'di ba, may nasaktan na sundalo, dumistansya sila. O asan na yung sinasabi nilang tutulungan tayo ng Amerika? Nanahimik sila bigla. Tapos ang sagot ngayon ng gobyerno natin, hindi naman kami nagano sa gere.
Hindi namin yun yung gusto namin. Ang sa amin kapayapaan. Magpapadala na nga sila ng ng kinatawan sa China para makipag-usap. Oh, bakit gano'n ang naging statement nyo? Hindi dapat girahin nyo na. Jujukan nyo yung Amerika na na yung mutual defense. Total, gigil naman kayo sa China. Oh, ayan, sinampulan lang tayo ng China. O ano pang gagawin? 'Di ba? Yun lang naman yung punto ron eh. Hindi pro China si Pangulong Duterte. Ang sa kanya lang makipagkaibigan sa China para everybody's happy. Hindi na agrabyado yung mga sundalo natin, walang sasaktang sundalo, walang hinaharang na mangingisda diyan sa West Philippine Sea kasi may magandang ugnayan yung Amerika at Pilipinas. May magandang ugnayan ng China at Pilipinas. Nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Binan yung pag-export natin ng mga prutas sa China. Pero nung pangalon ni Pangulong Duterte, 'di ba, tinanggal yung ban na 'yan. Siyempre magaling makipag-usap si Pangulong Duterte. Panahon ni Pinoy, hindi nakapasok ang mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Sa panahon ni Duterte, nakabalik sila. At ngayon, panahon ni Bongbong Marcos, yan, winawater cannon yung mga bangka natin, yung mga sundalo natin. Andiyan yung hinaharas na yung mga sundalo natin, yung mga mangingisda natin. Ako, mas gusto ko na yung ginawa ni Pangulong Duterte, everybody's happy. Hindi nagpapaudyok sa Amerika na alam naman, gaya nga nung sa nakarang video natin, sinabi na nga ng dating agent ng Amerika, na hindi kaibigan ang turing ng Amerika sa Pilipinas. Ang turing lang sa Pilipinas ay gamit lang na pagkatapos sa pakinabangan itatapon din. Kasi wala naman sila mukhang malaking pakinabang sa atin dahil wala naman silang kumbaga hindi naman sila kikita sa pakikipaggiyera ng Pilipinas sa China dahil wala naman tayong pambili ng armas. Unlike dun sa Taiwan, meron silang makukuhang kapakinabangan dun dahil pwede nilang bentahan ng armas yun. Sa atin, baka utangin pa nga ng Pilipinas yung mga gagamiting pandigma dyan sa China. So, sinasabi pa nga nila na ang mas pro-China pa nga daw dito itong si Trillanes. Bakit? Ilang beses ba itong pumunta ng China? Sabi nga nung napanood ko, ilang beses bang pumunta to sa China para makipag-backdoor channeling? Mukhang nagustuhan yata yung China. Ilang beses pumunta ron para magbakasyon. Tapos ibibida niya na dahil daw sa kanya, napigilan daw yung escalation ng China at ng Pilipinas. Pero sinasabi nga nila Harry Roque na pagkatapos nga ng back channeling negotiating nito sa China, nawala na yung control natin dun sa Ayungin Shoals sa Scarborough. Pero syempre, kwento niya na na dahil sa kanya, alam niyo yun, dahil daw sa kanya, nawala yung tension. Kaya hindi raw siya nagbenta ng Scarborough. Pero hindi naman yung pagbebenta yung sinasabi doon ni Harry Roque. Ang sabi niya, nung panahon niya, sa pag-backdoor channeling niya, nawala yung Scarborough. So, ilang beses itong ilang beses itong, di ba? Ilang beses siyang pumunta ng China, sabi nga ni Enrile doon sa Senate hearing, na nagpabalik-balik to sa China. So, sino ngayon ang mas pro-China? Diba? Yun lang naman yung punto doon. Lang dinideny. Unless magkaroon sila ng categorical statement na will clearly establish na hindi sila pro-China, malaking factor yan. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, hudyat na ng pamumulitika ang announcement ng mga Duterte. Pero marami pa raw pwedeng mangyari hanggang sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Ang kaalyado naman nila Duterte na si Senator Bato de la Rosa, aminadong nagulat din sa balita. Nabigla tayo. But anyway, para sa amin, masaya kami. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Ay naisip kasi namin kami dalawa lang. Ay kung tatakbo sila, plus 3 na kami. So marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Bukod kay Senator Go at Bato, si Senator Francis Tolentino pa lang ang siguradong magiging pambato ng PDP sa 2025 midterm elections. Kaya ayon sa isang eksperto, posibleng lumakas ulit ang dating ruling party kung sasama sa line-up ang mag-aamang Duterte. Isa pa yan sa kinakatakot ng mga anti-Duterte. Ang mga natatakot pa diyan yung mga congressman
na alam nyo yun, yung dumidikdik kay BP Sara, yung mga sabihin natin na sumisip-sip ngayon sa Administrasyong Marcos. Kasi pag nanalo itong si BP Sara bilang presidente sa 2028 at nakapasok, halimbawa, tumuloy sa pagiging senador yung tatlong Duterte, so napakalakas na ng PDP laban. So tingnan natin kung itong mga magtatalo na congressman na to, kung babalik sa PDP laban. Kasi karamihan dyan sa naging PDP laban nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman talaga mga totoong PDP laban yon. So, siyempre, dahil nga ang presidente, PDP laban, so yung iba dyan nagtatalunan lang. Siyempre, sisip-sip at sisip-sip. Pero nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, itong mga sumipsip na mga galing sa ibang partido, wala namang, kumbaga, hindi naman nila binanatan si Pangulong Duterte. Pero nung yun na nga, pagkatapos na mawala sa pwesto ni Pangulong Duterte, itong mga congressman natin, iba ang tono ngayon na talagang halos durugin yung mga Duterte. Kaya yan yung mas kinakatakot ngayon. Kaya napapraning itong mga anti-Duterte na congressman, mga kritiko, dahil sigurado babalikan sila ni BP Sara at ng mga Duterte. So since nararamdaman nila na magiging ruling party uli ang PDP laban, yung iba dyan, di na nyo bigla maglalaylo. Handa na rin daw ito sa panibagong Duterte na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. I think this is a way by which the Dutertes are trying to, solidify yung kanilang chances for 2028. And we know for a fact that President Duterte is a master in this chess game, no? This Totoo yan. Magaling si Pangulong Duterte na sa political chess game na yan. So sa kanya binabasa niya muna yung sitwasyon kung talagang kung ano yung magiging diskarte tulad ngayon. Diba? Kumbaga, nagpalabas sila ngayon ng bomba na kinaalarma ng lahat. So ngayon, nakikita na nila ngayon yung magiging picture ng politika sa 2025. So alam nila kung ano yung igagalaw nila. So ngayon, nakita nila na lahat, lahat, kumbaga, nawiwindang. Lahat parang aligaga doon sa kanilang plano. Kumbaga parang nahuhulaan na nila kung ano yung mga, tsaka nakikita na nila kung sino yung magiging yung sino yung mga nakikipagplastika lang sa kanila, sino yung mga totoong magiging kaalyado nila. So nababasa na ngayon ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte kung ano yung may ikikilos nila. So ganyan kagaling si Pangulong Duterte pagdating sa politika. Chess game, alam niya kung paano lalaruin yung kanyang mga political rivals or political opponents. Para naman kay Trillanes, dapat magsanib-pwersa na muna ang mga nasa administrasyon at oposisyon para talunin ang mga Duterte. I am encouraging the pink forces to consider forging a tactical. Tingnan nyo, di ba? Parang dito dinidiktahan na ni Trillanes yung mga dilawan. Hoy, lagman. Sabi daw ni Trillanes, makipag-join force na raw kayo sa unity ni Marcos dahil kailangan nyo daw pabagsakin yung mga Duterte. So makikita nyo rito na kung kita na natin dito yung picture kung gaano kalakas at sino yung talagang magiging totoong kalaban ng mga Duterte. Makikita natin ito kung gaano kalakas sa mga Duterte dahil kailangan pa magsanib ng dalawang ma-influensyang political party. Siyempre, yung administrasyon, hawak nila yung makinarya dyan. So, lahat ng resources nasa kanila. So, kung sasama pa yung mga dilawan na alam naman natin, yung mga sumusuporta sa dilawan, mga mapipera yan, yung mga nasa upper class yan. Yan yung mga talagang solid supporter ng mga dilawan, ng mga pinklawan. So, kailangan pang pagsamahin yung dalawang yun para lang talunin si Pangulong Duterte o yung mga Duterte. So, ito, nananawagan. Pero parang dinidiktahan nga ni Trillanes itong mga dilawan. So, lagman, makipag-unite na raw kayo para talunin nyo rin to si Duterte. Alliance with the Marcos administration, nang sa ganon, masigurado natin hindi mangyari ang
senaryo na yan. Pero kung si Tayo ang tatanungin, maganda man ang suhestyon, baka hindi rin ito umubra. Ang magiging implikasyon niyan sa akin, lalong madadilute yung nangyari sa kasaysayan natin, yung EDSA. Naku, yari ka, profesor. Kumontra ka kay Trillanes. Hintay-hintay ka, baka maireklamo ka na ito sa korte. Alam mo naman yung diskarte ni Trillanes. Ayaw niya na napapahiya siya. Ayaw niya nang sinasalungat siya. So dahil sinalungat mo yung plano niya o yung gusto niyang mangyari na magsalib puwersa yung Dilawan at ang unit team ni Marcos, sinalungat mo. Malamang yan, napahiya siya dyan. So, antay-antay ka, mukhang pag-iinitan ka niyan ni Trillanes. So, dapat hindi mo ginawa yan. Kasi lahat ng mga kumontra kay, or lahat ng kumontra kay Trillanes, nireklamo sa korte tulad ng mga vlogger, si Harry Roque, di ba? So, naku, yari ka, bakit mo sinabi yun? Pero anyway, sabi niya, mukhang kumbaga, baka daw imbis na makatulong yung pagsasalip sa araw ng dalawa, baka daw mas lalo pang mapasama. Which is, pwede. Kasi, unang-una, parehas na nagbabatuan na putik yung dalawang yan. Tulad nung si Marcos, di ba, inaakusahan niya ng daya raw. Itong si Leni Robredo. At itong mga Dilawan naman, naakusahan, or laging bukang bibig yung korupsyon, yung pagiging korupsyon, yung pagiging sa human rights, yung martial law. So, mukhang mahirap pagsamahin yung tubig at langis. So, kung samakin na nga ng sasakyan, pa nagsama yan, is overheat. So, ano ba nangyayari pa nag-overheat yung sasakyan? Di ba? Masama ang kinalalabasan. So, ganun din yung pwedeng mangyari kung sakasakaling talagang magsasama yung dalawa. Pero, sa mga announcement din ng Liberal Party, 'di ba? Parang pinag-iisipan din nila. So, option pa rin sa kanila yung plano na 'yon. Pero tingnan natin kung kaya nilang sikmurain na magsama-sama itong Marcos loyalist at ang administrasyon. So, yung mga Dilawan. So, tingnan natin kung ano yung magiging reaction dito ng mga supporter ni Marcos na mga loyalista. Kung magsasadip puwersa yung mga Dilawan at ang administrasyong Marcos. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless.